Itong ating pag-usapan ngayong umaga, commendation or condemnation. Saan ka diyan? Kasi maniwala tayo o hindi, mga kapatid at mga kaibigan, haharap tayo sa tunay at buhay na Diyos. Kung hindi ka tunay na mananampalataya, nakakapangilabot po yun. Condemnation po yun. Subalit kung tunay ka na mananampalataya at naging matapat ka sa Panginoon, that is commendation. Okay po, samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. We start reading from 2 Thessalonians chapter 1. Okay, sabay-sabay po tayo, basahin po natin ito. Maganda kung kasama ninyo inyong mga pamilya. Sabi po dito, Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds toward each other, so that we ourselves boast of you among the churches of God, for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure, which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom of God, for which you also suffer. Since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he comes in that day to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. May the Lord bless the reading of his word. Ang context po nito, mga kapatid, agad-agad, madaling mapansin po ninyo, ang mga taga-Thessalonian Christians ay nakaka-experience ng grabing kapighatian. Of course, that is not the Great Tribulation na sinasabi sa Matthew 24. Kundi talagang grabing tribulation, kahirapan sa panahon nila, at talagang hindi lang kahirapan, mayroon pang mga pag-uusig dahil sila ay talagang tumatayo sa mga katotohanan na naaayon sa salita ng Diyos. So dahil kay Kristo, sila po ay pinag-uusig at nakaka-experience ng iba't ibang klaseng mga problema. At ang Diyos, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ay ipinaalam sa kanila ang commendations dito sa mga mananampalataya ng Thessalonica. Why? Kasi kahit na dumaan sila sa grabing tribulations at mga pag-uusig ng tao dahil kay Kristo, sila po ay naging matapat. At sila po ay talagang naglumago sila sa kanilang pananampalataya at lalo pang na-express nila ang kanilang pag-iibigan sa isa't isa. So sana ganun din po tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Remember, itong mga sulat na ito, mga letters po ito sa churches, meaning, hindi lang ito para sa kanila, because this is a circular letter, but this is also for us. And that's the reason, kung pinag-aaralan natin itong mga exhortations dito sa mga epistles na tinatawag, then actually the Church of Jesus Christ, both locally and globally, ay dapat na talagang na i-intimate nila, or rather na nakaka-relate sila sa mga eksperyensya nitong mga tunay na mananampalataya noon. Okay po? So ngayon, tingnan natin ang commendable traits sa mga mananampalatayang ito. At siyempre, sa atin na rin yaon.
Nandyan ba yan sa iyo? Ang commendable traits? Tunay ka ba na mananampalataya? Kung tunay tayo na mananampalataya, ito ay talagang kapuri-puri. Meaning, something na pwedeng papurihan ka, not necessarily na katulad sa pagpupuri sa Diyos, kundi nabigyan ka ng commendation para bagang kung sa pag-aaral, binigyan ka na ng award. Something like that. Okay? So, ang unang makikita natin, dito sa binasa natin, itong mga mananampalataya ay may lumalagong pananampalataya. Growing faith, sabi ng verse 3. Sabi dito, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly. Grabe. Hindi lang na lumalago ang kanilang pananampalataya, kundi lumalago na talagang mataas na uri ng paglalago. Exceedingly. Mga kapatid, grabe. Sana mangyari po din yan sa atin. Na sa panahon na ganito, hindi po tayo dapat nasisiraan ng loob o kaya parang nadidiscourage, kundi lalo tayong lumalago sa pananampalataya. Sabihin natin ang kanilang sitwasyon noon, ikumpara natin sa ating sitwasyon ngayon, baka mas malala pa ang sitwasyon nila noon. Diba? Kaysa atin. And yet, sa gitna ng kanilang mga kahirapan, sa gitna ng kanilang mga pag-uusig, sila pa rin ay lumalago sa kanilang pananampalataya exceedingly. So meaning, kung nangyayari ito sa kanila, dapat nangyayari rin sa atin kung tunay tayo na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Okay po? So, ang mga problema, ang mga suliranin, ang mga kaguluhan, o anumang problema sa buhay nila, hindi po dapat nakapagpapahina ng pananampalataya, kundi lalo itong nakapagpapalakas at nakapagpapalago ng pananampalataya. You know why? Ang reality po, faith grows faster and better in the soil of adversities. Medyo, ang soil of adversities, medyo matalinhaga yun. Lumalago ang pananampalataya na mas malakas at mas lalong maigi sa mga panahon na kung tayo ay pinapa-experience ng Panginoon ng mga tribulations and persecutions in our lives. Doon po lumalago mga kapatid at mga kaibigan, in the soil of adversities or in the garden of adversities. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mga panahon na yan, mga kapatid, na mayroon tayong mga problema, alam ko na alam ninyo yan, experience ninyo yan, Hindi ba? Lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Lalong sumisidhi ang ating pagnanasa na sagutin ng Panginoon ang ating prayer. So we have that we have that persevering in prayer. Lalo nating binibigyan ng diin ang pakikipag-ulayaw sa Panginoon. We need an answers to our prayers, di ba? At kung naalala nyo, last Sunday, hindi lang ang Diyos nagbibigay ng grace to remove the problems. Kung minsan, hindi niya inaalis ang problema, He gives us the grace to endure the problem. Di ba? Okay, so ito ay nangyayari pag tayo po sa halip na ma-discourage, lumalapit tayo sa Panginoon at nananalangin tayo, Panginoon, kailangan ko ng lakas mo. Hindi ko kaya itong mga nangyayari sa akin, nangyayari sa mga anak ko, nangyayari sa aming kapaligiran, nagkakasakit ako. Wala pa kami ng pera. Talagang delikado ang buhay. Anong gagawin ko? Tulungan mo ako, Panginoon. Nag-intensify ang ating pakikipag-ulayaw sa Panginoon in terms of prayer and His Word in times of trouble. Because faith grows faster and better in the soil of adversities. At alam niyo, isa sa mga bunga
nitong pananampalataya, pag ito ay lumalago, it bears a very precious virtue. Ito yung cheerful and hopeful endurance. Yan po ang translation from the Greek word na cheerful and hopeful endurance. Itong tinatawag patience. Okay? Sabi sa Romans 5:3 and 4, sige po, sabayan po ninyo ako. Sabi dito, and not only so, but we glory in tribulations also. Grabe ito ha. We glory in tribulations also. Paano ka magluluwalhati sa tribulations? Hindi yun normal, di ba? Pero kung alam mo ang patutunguhan yan, alam mo ang magiging bunga ng kapighatian na yan, dahil sa nagtitiwala ka sa Panginoon, na hindi ka niya pababayaan, at hindi siya mag-aapi sa iyo, then nagkakaroon ito ng bunga na tinatawag cheerful and hopeful endurance. Okay? Yan ang word na patience. Okay? Knowing that tribulations works patience, and patience experience, and experience hope. Normal sa atin na ayaw natin ng tribulation. Di ba? Pero kung wala ng tribulation, then hindi ibubunga, hindi magkakaroon ng bunga ng tinatawag cheerful and hopeful endurance. Naalala ko yung nabasa ko sa isang aklat. Mayroong isang Bible student na nagpapapray siya sa isang professor. Sabi na, Pastor, please pray for me na mawala itong mga troubles ko. Marami akong problema. Please pray for me. Or rather, hindi, ganito pala ang context noon. Sabi na, Pastor, wala ako ng pasyensya. Please pray for me na magkaroon ako ng patience. Kasi madali akong ma-discourage. Madali akong mag-quit. So please pray for me. Alam mo, ang sagot na ng pastor, sa pamagitan ng pag-pray, nag-pray sila, at sa prayer ng pastor, ito ang kanyang prayer. Sabi na, Lord, please give this student of mine tribulations. Bigyan mo siya ng problema. Bigyan mo siya ng tribulation. In the middle of the prayer, nag-interrupt yung estudyante. Sabi ng pastor, bakit ganyan ang prayer mo? Sabi ko sa iyo, prayan mo ako na magkaroon ng patience. Then binasa ito ng pastor na yon. At sabi dito, you want to have patience? God wants you to experience tribulation. So mga kapatid, huwag tayong matakot kung dumaraan po tayo sa mga tribulations o mga kahirapan o anumang problema na tinutulutan talaga ng Panginoon, katulad ditong COVID-19. More than 1 year na, parang mawawalan ka na ng patience, di ba? Oo, human as we are, na-experience natin yun. Pero when we pray, prayer of faith, Lord, give me patience. Lord, give me endurance. Nangyayari po yun. Nangyayari, nagkakaroon tayo ng cheerful and hopeful endurance. Bunga yan ng pananampalataya na lumalago. Okay? So, huwag matakot ng mga tribulation. And then, pangalawa, mga kapatid, God is glorified most when we trust Him even in the darkest part of our lives. Mas lalong naluluwalhati ang Panginoon kung sa panahon na mayroon tayong mga problema in the darkest part of our lives, we still trust Him. In fact, hindi lang na trusting, but we sing. We sing praises to Him in times of our darkest hour. Grabe, Katulad doon sa napakinggan natin na awit kanina. Oo, grabe yun. So, nakakulong sila and yet they sang praises to God. Now, alam po ninyo mga kapatid, ang katotohanan ay ganito. Pakinggan nyo ito ng maigi. Mas madali lang po
magpuri sa Panginoon kung ang mga sirkumstansya ng ating kapaligiran ay mabuti at paborable sa atin. Di ba? It's easy to praise God when our circumstances are good and favorable. But you know, it takes a spirit-filled man to sing praises to God in the midst of troubles. Kahit na mga unbelievers, pag maraming pagpapala, nagbabanggit yan, salamat sa Diyos, amen, amen. Kahit na iba ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan, marunong din sila magpasalamat. However, if you are in trouble, kung nandoon ka sa malaking problema, malaking kapigatian, and yet, dahil nga sa pananampalataya, nakikita mo ang ginagawa ng Panginoon that it is for your own good and for His glory, then you ask for the strength of the Spirit of God and you are filled of the Spirit, then you can sing praises to God in the midst of trouble. Yan po mga kapatid ay totoo. Hindi lang po yan sa kapanahunan ni Apostol Pablo, maging sa kapanahunan po natin. Naalala ko noon, I think 5 years ago or 6 years ago, nagbagyo dito ng Ruby dito sa amin sa Sorsogon City. Talagang direct hit po kami. Talagang yung parsonage na ginagawa namin noon, hindi pa tapos. First floor pa lang ang na-occupy namin. Then mayroong temporary bubong doon sa second floor. Ngayon, binaha kami, lagpas ulo, tapos nagiba yung bubong, wala kaming masisilungan. Wala kaming masisilungan. Malakas ang hangin. Ang mga bintana hindi pa yung tapos, talagang pasok talagang hangin, pasok ang malakas na ulan. Umuulan mula sa taas, mayroong tubig naman dahil sa baha, umaakyat sa amin. And then, tinipon ko yung mga anak ko kasama ang misis ko kasi umiyak na rin ang misis ko. First time na umiyak ang misis ko. Marami kaming dinaanan na bagyo pero hindi umiyak ang misis ko. During that time, umiyak ang misis ko. Then, alam nyo, we sing praises to God. Umawit po kami. To God be the glory. And you know, I believe it's the feeling of the Spirit that cause us to praise God. Okay? Katulad po yan ng experiensya nitong si Apostol Pablo at si Silas. Doon baga sa awit, binabanggit yun doon. Diba? Sige, basahin natin yan sa Acts chapter 16. Sabi dito, and when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks. And at midnight, Paul and Silas prayed, and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Grabe ito mga kapatid na experience nila. Nag-mission sila doon sa Philippi. May mga naligtas, nagalit yung mga tao doon kasi ginagawa nilang negosyo yung bata na inaalihan ng masamang espiritu. Ngayon lumabas ng masamang espiritu, naligtas na yon. Nagalit at pinakulong sila. Bago sila pinakulong, sila ay pinagpapalo. So talagang mahirap ang kanilang sitwasyon. Wala naman silang kasalanan, sinaktan sila at kinulong sila. So siguro ko ang pwedeng natural na reaction nila, magreklamo sila. Magreklamo, magmurmur sila. Pero tingnan niyo ang nangyari sa verse 25. At midnight, Paul and Silas prayed, nanalangin po sila, and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Ipagpatuloy niyo ang pagbasa, makita niyo, kahit yung bantay sa bilangguan ay naligtas yun kasama ng kanyang pamilya. Mga kapatid, grabe po ito. So, posible pala na sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga pag-uusig, sa gitna ng problema, kung ikaw ay talagang nagtitiwala sa Panginoon, pwede mangyari itong cheerful and
hopeful endurance. Okay? So that you can sing praises to God. God is, worthy to be praised not only in times of trouble, or rather in times of blessings, but more in times of trouble. Dito, ipinapakita natin kung saan talaga ang ating kagalakan. Sa comfort ng sanlibutan ito, o sa Diyos na nagbibigay ng comfort in the midst of trouble. Okay, so, ngayon, commendable traits in believers. Pangalawa, abounding love. Primero, growing faith. Pangalawa, abounding love. Andito naman ito sa talata. Okay? Sabi sa verse 3, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, that's number 1, and the love of every one of you all abounds towards each other. Grabe ang description po dito, mga kapatid. The love of every one of you all. Lahat ng mga mananampalataya. Ano kaya kung nangyayari ito ngayon sa mga local church? Nangyayari ba kaya talaga ito? Lumalago ang mga pananampalataya kahit na sa gitna ng kahirapan dulot nitong COVID-19. Lumalago ang pananampalataya exceedingly. At dito nakikita pa, lalo silang lumalago din, nag-abound ang pag-ibig sa isa't isa. Every one of them. Grabe, sana itong mangyari sa mga local churches. Sana itong mangyari. So, mga kapatid, ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Kasi itong mga taga-Thessalonica, parehas din natin ito na they are also subject to human frailties. Pero anong dahilan? Bakit sila malakas at lumalago sa pananampalataya at maging sa pag-ibig sa isa't isa? Okay? Ito po ang sikreto. Love abounds when it is nourished with the knowledge of Him who loves us unto the end. Okay? Ang pag-ibig, lumalago, mga kapatid, ito pag pinapakain siya ng pakakilala, ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon sa pakakilala sa Panginoong Jesucristo na umibig sa atin hanggang sa walang hanggan. Anong ibig sabihin nito? The more you know Christ, na siya ay Diyos na makapangyarihan, sovereign God, at siya ay matuwid na Diyos, hindi siya pwedeng gumawa sa iyo ng kasamaan, at siya ay inibig niya tayo unconditionally. The more you know Him in an experiential knowledge, the more love abounds. Ito po ang sikreto, mga kapatid. Hindi ito na parang tapik-tapikin ka lang at sabihin, kailangan mahalin mo ang kapatid mo, kailangang mahalin mo siya. Saan ka huhugot ng kalakasan? Saan ka huhugot ng pag-ibig? Sa iyong sarili? Naku, hindi mangyayari yun. Kasi by nature, we are selfish. And by nature, we love ourselves more than others. Di ba? Ganun po yun. Pero alam niyo, pag tayo ay lumalago sa pakakilala sa Panginoong Jesucristo, in an experiential na pakakilala, na inibig niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat, then we grow in love. Nai-inlove tayo lalo sa Panginoong Jesucristo at ito ay nagdudulot din ng pag-ibig sa ating mga kapatid sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon at sa ibang mga tao. Yan po, natural ang epekto. Meaning, humuhugot tayo ng lakas o kaya power to love sa Diyos by enjoying Him, and then lumalabas itong love na ito laterally or horizontally sa ating mga kapwa. Ito ang sabi ng Philippians 1:9. This I pray, that your love may abound still more and more in knowledge
and in all discernment. So, sa case natin, mga kapatid, dapat sa amin na mga lingkod ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat talaga lalong tinuturuan namin kayo sa tinatawag Christ-centered faith na ang sentro ang Panginoong Jesucristo. At dito, dapat nakikita po natin ang sufficiency and the sovereignty ng Diyos ng Biblia. Pag sinabi mo sovereign, then He controls everything. Pag sinabi mo sufficient, then He is complete. He is complete. Whatever we need, it's available from Him. At kung ito ay nauunawaan natin sa pag-unawa ng puso sa panahon ng mga problemang ganito, pwede tayong lumago sa pananampalataya na magbubunga ng pag-ibig. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon. Philippians 1:6, itong mga verses. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ano yung ibig sabihin ng until the day of Jesus Christ? Hanggang dumating ang Panginoon. He will complete the good work that He has started in you. Ano yung good work na yun? Liligtas tayo. Ngayon, darating ang Panginoon, iiwanan ba niya tayo sa aire? Ang ibig sabihin, sa panahon na dumaraan tayo sa problema, iiwanan tayo ng Panginoon? Bibitawan tayo ng Panginoon? Hindi po. Sinimulan na tayong ibigin at hanggang sa Kanyang pagdating, magpapatuloy. And so, we must be confident on these things. Pangalawa na pag-uusapan natin, nila yung commendation. We will also, just shortly lang, condemnation of unbelievers. Now, maliwanag naman ito sa salita ng Panginoon, mga kapatid, na ang mga tunay na mananampalataya, we are free from condemnation. Okay? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8, verse 1. Subalit sa mga hindi tunay na mananampalataya, na mas gusto nila ang relihiyon, ang mga santo-santa, ayaw nila magdirekta sa Panginoon. Naloko sila na dadaan pa sila dito sa mga santa, sa mga santo, naloko sila ng relihiyon. Alam niyo, ang mga taong ito, mahirap man sabihin, pero totoo po yan, they will suffer everlasting destruction. Ito po ang sabi ng verse 9, sa binasa po natin. Ano pong sabi diyan? Sabi dito, this shall be punished with everlasting destruction. Itong this na ito, yung mga tao na mga hindi tunay na mananampalataya. They will suffer everlasting destruction. Ano kayang everlasting destruction ito? Grabe, no? Sinisira ka araw-araw pero walang katapusan. From the presence of the Lord and from the glory of His power. May binanggit pa dyan, flaming fire, sabi ng verse 8. Flaming fire. In flaming fire. So alam natin, totoo, literal yan na tinatawag apoy. Mayroon talagang apoy sa impyerno. Mayroon pa nga doon ng sulfur. Alam natin yung sulfur. Di ba? Burning with fire and sulfur or brimstone, sabi ng salita ng Panginoon. Nakakapangilabot po yan. Ha? Kaya kung may nanonood sa atin ngayon, kung may nakikinig sa atin na ang pagtitiwala mo doon sa relihiyon o sa kakayahan mo, please, I beg of you, repent. Ha? Repent. Come to Jesus. Isa lang po ang nagbayad ng ating kasalanan. Wala nang iba. Ang Kristo ng Biblia. At doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos po niya ang pagbabayad na yun. Sumigaw siya, it is finished. Kaya nga ang kaligtasan, regalo ng Diyos, libre. Hindi mo yan kayang bilhin, hindi mo kayang trabahoin. Ibinibigay ng Panginoon, basta tunay ka na magpapakumbaba at magtiwala sa Kanya lamang. Di ba? So, makakaiwas ka dito. Pero kung magpapatuloy ka na pilosopo,
ito po ang hahantungan mo. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, hindi nila kilala ang tunay at buhay na Diyos, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Sana wala sa mga nanunood o nakikinig sa akin ngayon na mapunta doon sa apoy ng impyerno. Sana. Okay? Then, ano ang basis ng commendation at condemnation na ito? What are the basis? Ano ang basis ng Panginoon? Bakit may commendation at bakit may condemnation? Of course, there is only one base, I believe. God is righteous and just. Ang Diyos ay matuwid at hindi liko. Meaning, He will treat you fairly. Hindi kailanman magiging unjust ang Panginoon. Kung nagtrabaho ka, may ibibigay sa iyo. Di ba? Gumawa ka ng masama, may condemnation. Gumawa ka ng tama. If you are a true believer of Christ, then may commendation. Di ba? Of course, dapat naliliwanagan natin na yung paggawa ng tama, hindi po yun makakapagligtas sa atin. Subalit kung tayo po ay tunay na naligtas, then lumalabas na po dito yung mga tama na gawain. Good works follow when we are saved. Good works are not requirements for salvation. Good works are results of salvation. Okay? Pag natuto tayo magpasakop sa banal na Espiritu, lalabas itong good works. Okay, so God is righteous and just. Ito, sabi ng verse 5, which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom of God, for which you also suffer. Okay, nagtiis ka. Dumaan ka sa kahirapan. Dumaan ka sa mga pag-uusig. Pero dahil tunay ka na nanampalataya sa Panginoon, lumago ka sa pananampalataya, nagkaroon ka nitong joyful and hopeful endurance or patience. Then sabi ng Panginoon, you are worthy of the kingdom of God. Eksakto yan sa sinasabi ng salita ng Panginoon. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. Deny us not of heaven, but deny us of the kingdom, yung paghahari kasama ng Panginoon. So the point is, God is not unrighteous. Ito naman ang isang verse na babasahin natin mamaya. Sabi sa 2 Thessalonians 1, 6 and 7, since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. Sa mga nag-usig sa inyo, sa mga ayaw manampalataya sa Panginoon, God will repay tribulation. Mayroong judgment sa kanila. At sasabihin ko sa inyo, mangyayari at mangyayari yan. Walang makakaiwas yan. Sa mga tunay na mananampalataya, na nagtiis kahit na pinag-uusig at nakakaranas na maraming mga problema sa buhay dahil kay Jesus, then they will receive commendation. And of course, sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, these are verses na napakagandang i-remind po sa bawat isa sa atin. Sabi dito, for God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. God is not unjust. Meaning, kalimutan na lang niya ang work and labor of love mo. No, hindi yun magagawa ng Panginoon. Di ba? He is not an unjust employer. Tayong mga tinawag ng Panginoon para paglingkuran siya sa pamamagitan ng pagsishare ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagtulong sa maraming mga tao, then hindi kalilimutan ng Panginoon mga gawa na yan. Tandaan po ninyo, basta yun ay toward His name. Hindi pakitang tao, hindi para purihin, hindi para mag-establish ka ng pantry para makilala ang pangalan mo. Oh, di ba?
but for the glory of His name. And then, tingnan nyo ang bali priority dito, in that you have ministered to the saints, household of faith. Katulad ng sinasabi rin sa Galatians. Tulong-tulong. Napakaganda kung mangyari ito ng mga tunay na mananampalataya, alimbawa dito sa local church ng First Fundamental Baptist Church, will be knowing each other's condition, dahil hindi naman kaya ito ng pastor na isa-isahin kayo, and then visit one another, and then kung anong may tutulong, tumulong. Di ba? Ganun yun. Kung mayroong pera ang church at may maitutulong tayo, in fact, yun nga, may ginagawa tayong livelihood project and so on, para makatulong. But the point is, God will not be unjust. Okay? Ito pang isang verse. And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly, I say to you, he shall by no means lose his reward. Sino ang sabi dito? Ang Panginoong Hesukristo. Okay? Matthew chapter 10, verse 42. Anong sabi diyan? Whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple. Ay, isang batang maliit, binigyan mo dahil sa ngalan ng disciple, meaning tagasunod ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sisiguruhin ko sa inyo, siguradong may gantimpala yon, because God is not an unjust employer. Okay po? So, basis of condemnation and commendation is the righteousness and the justice of God. Now, when you appear before Christ, ito ang tanong, commendation or condemnation? Hindi mo yan pwedeng sabihin na, basta ako gusto ko commendation. Kung commendation, dapat tunay ka naman nananampalataya. Dapat you are growing in faith, na kahit na may mga kahirapan, okay, you have that cheerful and hopeful endurance as the result of faith on Christ. Okay? So, may commendation yon. Pero kung unfaithful ka, mananampalataya ka naman, pero unfaithful, backslider, pag dumating ang Panginoon, walang commendation doon. Iiyak ka doon because you will lose the rewards na dapat sana natanggap mo. And of course, sa mga hindi tunay na mananampalataya, condemnation. Darating at darating ang Panginoon. Hindi lang natin alam. Sabi dito sa last verse, verse 10, when He comes, in that day, yung araw na yon, araw ng pagdating ng Panginoon, rapture, and of course, the judgment time, to be glorified in His saints and to be admired among all those who believe. Wow, grabe po ito. Pag dumating o humarap tayo sa Panginoon, will you give glory to Him? O matatakot ka? Ang hahangaan ba ng puso mo ay siya lamang? At hinahangad mo ngayon na makita siya mukhaan sa mukhaan? Then, you will receive commendation. Pero kung ngayon, ang kinagigiliwan mo ay mga bagay ng sanlibutan ito, nako, pag dumating ang Panginoon, biglaan yung dumating ang Panginoon, daratnan ka ng Panginoon, backslider ka, o unbeliever ka, nako, nakakatakot po yan. Sana, pagbulay-bulayan niyo ito. Walang normal na tao na gusto mapahamak. Gusto natin sigurado na kaligtasan at sigurado na mga gantimpala pagharap natin sa Panginoon. Rito, there are costs to pay. Sana po, mga kapatid at mga kaibigan, nakakain po ang ating mga kaluluwa at tayo lalago sa pananampalataya at sa pag-ibig sa isa't isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.